Pag gano'n ko, may tumunog. Pag tunog nun, sumakit na yan. Parang stiff neck na ano, hanggang ulo. So, ininda ko yun nung pinag-heal ko lang yung stiff neck, kala ko, hindi umalis yung sakit ng ulo dito sa kanan, nagkasita. Ngayon, nagka-ano kasi si sakto naman nung after 1 month, na-diagnose siya ng breast cancer. Sino? Si Mrs. 3 years ago ito. So, kinailangan namin bumalik ng Canada. So, pag ano namin sa Canada, ginamot na siya, awan ng Diyos ngayon, cancer-free na siya. Very good. Ako naman, pagkakataon, may mga chiropractor doon. Kasi hindi umaalis yung sakit ng ulo ko dito, sa kanan. Di pinakayaro ko doon. In short, ang nakatulong doon daw sa occipital nerve sa C1, C2, C0, C1, C2 area. Correct. Release niya yon. Nung release niya yon, nawala yung sumasakit dito. Okay na ako, di ba? Okay na, sana. Ngayon pero bago pala ma-release yun, nauna niyang ginawa, na kaya 2 yata ako, 3 balik eh. Meron doon punta ko na dito niya release sa bandang gitna, nag-feel dizzy ako, para akong tutumba. Sabi ko gano'n. Sobrang ano yun, over ano. Bandang gitna in-adjust niya. Di bumalik ako sa kanya, ginawa niya, doon nga sa C1, C2, nawala yung dizziness ko. Sa C1, in short, ang sweet spot na ma-solve yung akin, C0, C1, C2 sa occipital nerve area. Nung okay na, wala na ako. Pag uwi dito, kataon, itong 1 buwan lang, nagpagupit ako, nabigla, parang hindi ko, in-adjust ng barbero, hindi ko napigilan, nabigla niyang ganon. Yung problema ko, parang medyo bumalik. At ang problema ngayon, nag-feel dizzy ulit ako na para akong tutumba. Dapat sinabi mo sa vertigo, kasi yung ibang barbero gumaganyan eh. Hindi naman nila kabisado yan eh. Hindi talaga dapat. Ayoko naman pagawa yun. Kumbaga para ako nabigla. Hindi ako nakapalag agad. Pag mabilis tapos na siya, dito lang ginagawa. Akala ko gano'n lang. Biglang ginanon, hindi na ako nako, sabi ko delikado yung ko, na-solve ko na yan eh. Ngayon, medyo bumabalik yung feel dizzy. Pero ang matindi, 2 days ago, kaya kung pumunta ako dito, biglang sumakit yung dito ko. Noon ko lang naramdaman. Nagsimula dito sa okay lang. Nag-trigger na ng ano. Biglang dito, sobrang sakit. Hiniga ako na. Hindi ko na kaya talaga. Takot ako, ko stroke eh. Di pagkahiga akong ganon, pinahinga ko hanggang nakaidlip ako 1 oras. Kailangan kasi sunduin yung anak ko. Pag sundo ko sa anak ko, sige, adrenaline, kinaya ko. Pag uwi, nung napahiga na ako, hindi na ako yung parang pag konting kilos ko, parang gumagalaw yung paligid ko. Nagkaroon ka na ng Vertigo nga daw. Nagkaroon ka na ng compression sa dito. At ang nakatulong yung nanonood nga ako sa YouTube, yung cervical, yung ginagawa mong cervical traction. Hindi ko naman magawa, ilalagay ko dito ng tuwalya, kasi nahata ko. Nag-i-improve, nawawala yung ko. Hindi ko mapatunog. Siyempre, professional. Diba? Nako, Master. 3 years ago, nung pag-una namin sa Canada, pinapanood ka na namin. Sabi ko sana pag uwi, mas ma-perfect mo yung adjustment ang ginagawa dito sa left. Yes. Luis, paano? Tita po. Relax lang. Relax lang, wala naman. Hindi naman kailangan palakasan yan. Pusang shoot yan. Sa C1, C2, inaangat lang yan. Kung gusto mong patamaan C1, C2, may pectus yan. Kung sa baba ang gusto mo, padiretso lang. Occipital daw. So, Luis, kumagana. Yes po, ma'am. Higa kang patagilid. So, wala na ba na? Sabi lang sa'yo. Kayo rin ba, mami? Kayo rin? Hindi. Hindi na ako. Hindi, bugbugin ko lang kayo. Ilang 2 na lang muna.
Yan Okay, nga tapa ka. si Pongal, hindi lang yan ang iniinday niya eh. Sino? Itong anak kong to, sila na muna. Sige po. Okay, relax lang. I-straight mo lang yung kamay mo, sir. Yan. Relax na. Okay. Massage mo rin. Yan ka lang. Stay here. Pero pumunta. Okay. Pero Sino ang doktor? kapatid po. Okay. Dadalhin din namin dito yun. So, yun lang. Para sa ulo May mga naman yan. pagkakataon kasi actual versus theory. Oo naman. Oo. Maraming beses, maraming pagkakataon. Actual versus theory, iba ang kinalalabasan. Sa theory, kayang explain lahat. Kasi by the book, kaya mong basahin. Pero yung mga actual na, actually migraine, i-massage ko lang yung ulo nyo, tsaka yung ano, itatraction ko lang kayo. Taas niyo po ito. Tapos syempre, Yung anak kong Okay. doktor yun. Yan ang gusto niya. dalhin mo sa akin. Dalhin mo Oo. sa akin. Ay, yan, nakatulong sa akin. Kaya, hindi ko naman mapupunta. Lahat ng mga cervical discompression, the best is traction. Okay, relax lang, wala labanan. Inhale. Exhale. Hindi pa na. Maganda yan. Pwede na. Pinindot yung ulit. Diyan ka lang. Ba't ganun eh? Kaya nga eh. I think wala na pong ano. Ha? Wala na kong space. Ayaw na. Hindi Ayaw tayo din ako papunta na kay ni Master. Kuya. Yung Yung hindi siya kailangan sumumrang lakas ng ano. Meron tayong mga tinatawag na mga arthroses lang. Hindi siya malalakas ang tunog. Yung mga facet joint natin, mga superior joint, mga superior facet. Umaangat lang yun. Tapos, pero po. Mga superior costal Anak facet. pa yung sabot. Mga kaya mo namin ito. Beans. Ay, Lingon ka rito. Dito, kabila. Kabila. Higa ka, tapos biglan tayo. Tignan mo kung magkakaroon ka pa ng mga shaking. Ngayon, Master, wala. Wala na yan. Ang nauwi ka sa vertigo, meron tayong tinatawag na mga andyan yung mga nerve sa utak. Yan ang nagkaroon ng compression. Gaya ng binabanggit mo, hindi ko lang kabisado kung ano yung tawag doon. Yung mga nerve na yun, siyempre ang nakakabisado doon. Pag i-discuss pa lahat yan, pwede naman natin reviewin. Pero nagkakaroon lang ng mga compression dyan. Pero pag na-traction yan, tapos tama yung position ng singaw na yan. Okay? O, lakad ka. Hindi po pwede yun. Magkakaroon ka ng bagong pakiramdam. Siguro after ka pagbalikin na lang. Yes, hindi po pwedeng mag-double traction. Meron po siyang bad. Paring manghina kayo. Hindi naman kailangan tumunog talaga lahat eh. Hindi kailangan to. Hindi kailangan tumunog lahat. Basta Hindi po. kailangan maihatak mo lang. Yes po. Hindi po kailangan. May mga pagkakataon kasi hindi naman talagang malalaki yung pagkakasiwang ng ng mga coastal facet eh. O yung mga superior kunti lang, parang i-scratch lang yun. Hindi mo mararamdaman na malakas yung tunog, pero parang umusok lang. Hindi kailangan ng hindi kailangan ng basta na-traction ka. Pero obserbahan mo sarili mo. Oh, pasumpong-sumpong kasi yun, Master. Within one week mag-report ka, tignan mo kung susuko. Kasi isa ko pang pala. Tingnan mo. Nung nagkonting, hindi mo mabigat na dumbbell, ginanong ko, may tumunog tuk. Pag tuk, ay
eh, putyan. Parang na-dislocate siya sa tingin ko. Tapos wala, laylay ko. O yun. Pinabayaan ko lang gumaling. Ewan ko ngayon kung nakikita ko sa mga picture, parang pasok ko. Ganito ang treatment yan. Tapos, ganyan. You. Ganun lang. Very simple lang yan. Inaangat lang yan. Hindi yan madidislocate ng pataas. Tandaan nyo, palaging pababa. Kasi may kalso yan. Ipapasok lang yan sa tinatawag natin glenoid cavity, yung head humerus. So sa pakiramdam mo ngayon, okay naman, naka-align. Dito lang makakapa mo na yan dito. Yan. Yung position na yan, tapos itong bukol na to, yan ang head humerus. Malalaman mo pag bumaba yan, yung lining nito sa acromion. Pero, tsaka pag dislocate yan, pag ginanyan mo yan, tinabig, tsaka pag inangat mo yan, hindi kakayanin, lulundo yung head humerus pa ba. Yan ang ibig sabihin ng dislocation, pero ito hindi. Okay, thank you. Okay?